Kabanata 931. Mr. Walbert, kumalma ka. Walang pag-aalinlangan, agad na pinigilan ng nakatatanda si Walbert dahil alam nilang nawala na siya sa sarili dahil sa galit. Buwisit, mahigpit na ikinuyom ni Walbert ang kanyang kamao at nagsabi, hindi ko na kaya. Gayunpaman, wala na silang ginawa at umuwi na lamang. Pagdating nila sa bahay, nagulat si Crone, ang pinuno ng mga Crenshaw at ama ni Walbert, nang makita ang kanilang itsura. Tinanong niya, Great Elder, anong nangyari? Nasugatan ba kayo? Puro dugo ang mga damit ninyo. Tumango ng seryoso ang Great Elder. Oo, nasugatan kami. Napakasamang araw. Napakalakas ng taong iyon. Kahit nagsama-sama kaming tatlo sa laban, natalo pa rin kami. Ano ang nangyari? Sabihin mo sa akin lahat. Paano kayo nauwi sa pakikipaglaban sa isang level 9 Warrior King? Kumunat ang noo ni Crone. Batay sa paglalarawan ng Great Elder, nakumpilma niya na ang taong tumalo kay Walbert at sa iba pa ay isang level 9 Warrior King. Bagamat kakaunti lang ang nakakaabot sa antas na iyon, hindi ibig sabihin na wala ng iba. Maliban sa 4 na dakilang diyosa ng digmaan, mayroon pang iilang umabot sa ganoong level. Sa loob ng ilang minuto, isinalaysay ng Great Elder kay Crone ang lahat ng nangyari. Matapos pakinggan ang buong kwento, naging madilim ang mukha ni Crone. Ibig mong sabihin Severin ang pangalan ng taong iyon. At taga Brookborn siya. Paano hindi ko nalaman na may ganoong makapangyarihang tao sa Brookborn? Ama, wala akong pakialam. Gusto ko ng paghihiganti. Hindi ko matanggap ito. Hindi pa ako kailanman napahiya ng ganito. Nangako akong bibigyan ko siya ng $300 milyong pero pinatay pa rin niya si Lucy. Malungkot na sabi ni Walbert. Napabuntong hininga si Crone at walang magawa na nagsabi. Walbert, hindi ko akalaing posible iyon. Isa siyang level 9 Warrior King. Kita mo kung paanong madali niyang tinalo ang Great Elder, Second Elder, at Third Elder. Paano mo inaasahan na matutulungan kita? Tama ang sinabi ng pinuno ng pamilya. Mr. Walbert, kalimutan na natin. Ilang araw mo palang kilala si Lucy at hindi mo naman siya lubos na nakikilala. Hindi sulit na palalain pa ang sitwasyon, payo ng Great Elder. Sabi ng Second Elder, Mr. Walbert, madali ka namang makakakuha ng ibang babae. Hindi kailangan na galitin pa ang isang level 9 Warrior King dahil lang sa isang babae. Isipin mo kung ano ang mangyayari sa pamilya kapag nagalit siya. Ang payo mula sa mga nakatatanda ay hindi nakumbinsi si Walbert na baguhin ang isip niya. Ama, wala ba tayong makapangyarihang nakatagong pamilya na sumusuporta sa atin? Hindi ba't sinabi mo sa akin na paprotektahan tayo ng pamilyang iyon? Naalala ko ring sinabi mo na may Warrior Emperor ang pamilyang iyon. Kung handa silang tulungan tayo at magpadala ng isang Warrior Emperor, madali lang patayin si Severin. Kahit isang level 1 o level 2 Warrior Emperor ay sapat na. Sumagot si Crone, Walbert, nangyari ito dahil lamang sa isang babaeng nagustuhan mo. Hindi tayo tutulungan ng pamilya dahil lang doon. Kahit pakiusapan ko sila, hindi sila papayag. Bago pa man, sinabi na nila na tutulong lang sila kapag nasa bingit na ng pagkawasak ang ating pamilya. Bukod pa roon, hindi tayo basta-basta makakahingi ng tulong dahil ilang beses lang sila papayag na tumulong. Sabi ni Walbert, Ama, si Severin ay isang level 9 Warrior King. Wala sa atin ang makakatalo sa kanya, kahit ang mga elder. Sa nakikita ko, ito ay usapin na ng buhay at kamatayan para sa pamilya natin. Ito na mismo ang tamang oras para humingi tayo ng tulong sa kanila. Umiling si Crone at nagsabi ng may panunuya, anong kalokohan ang sinasabi mo? Una sa lahat, ito'y dahil lamang sa isang babae. Pangalawa, hindi naman pinatay ni Severin ang mga elder. Paano ito magiging usapin ng buhay at kamatayan? Paano kung malaman ng pamilya ang tunay na dahilan? Hindi sila matutuwa roon. Bukod pa dyan, abala sila. Ang mga Warrior Emperor ay walang oras para mag-aksaya. Abala sila sa kanilang pagsasanay at hindi natin dapat sayangin ang oras nila. Mahigpit na ikinuyom ni Walbert ang kanyang kamao at ayaw pa ring tanggapin ang katotohanan. Talaga bang napakahirap para sa kanila na tulungan tayo gayong taon-taon ay nagpapadala tayo sa kanila ng napakaraming spiritual herbs? Diyos ko,
Pakiramdam ko mas mapapakinabangan pa sana ang mga iyon. Natakot si Crone. Baliw ka ba? Wawasakin tayo kapag may nakarinig mula sa pamilya ng sinabi mo. Pagkatapos ay may naisip siya at nagsabi, Hoy, mabuti pang manatili ka muna dito sa bahay sa mga susunod na araw at iwasan ang paglabas. 2 araw mula ngayon ay kaarawan ng gobernador ng probinsya. Maraming gobernador ang darating at tiyak na maraming malalakas na mandirigma ang pupunta sa lungsod. Huwag kang aalis para maiwasan ang anumang gulo dahil hindi natin alam kung sino-sino sila. Naalala tuloy ng Great Elder. Oo nga pala. Sinabi ni Severin na dadalo rin siya sa kaarawan ng gobernador ng probinsya. Hinarap pa niya kami at sinabing hihintayin niya kami kung gusto naming maghiganti at hindi siya natatakot sa atin. Napabuntong hininga si Crone na walang magawa. Tapos na ito. Kung nagawa pa niyang sabihin yun, ibig sabihin hindi talaga siya natatakot sa atin. Oo nga pala, may narinig akong chismis na pumunta raw ang 4 na dakilang Diyos ng digmaan sa Brookborn para dumalo sa isang kasal. Naisip ko kung totoo iyon. Sa tingin ninyo ba kasal iyon ni Severin? Nabigla ang mga elder at labis na nagulat sa narinig. Tila napakalaki ng posibilidad na totoo nga iyon. Samantala, nakabalik na sina Severin at ang iba pa sa hotel na tinutuluyan nila. Diyos ko, hindi ko inakala na gagawin mo talaga iyon. Siya pa naman ang minsang naging pag-ibig ng buhay mo, nakangiting sabi ni Diane pagkabalik nila sa kwarto. Mapait na ngumiti si Severin. Marami na akong pagkakataong ibinigay sa kanya noon. Sobrang sama lang talaga niya. Patuloy pa rin siyang gumagawa ng gulo sa akin kahit paulit-ulit ko na siyang pinalaya. Kung hindi ko siya pinatay ngayon, sino ang nakakaalam kung ano pa ang gagawin niya sa hinaharap? Pagkatapos ay tumingin siya kay Diane at nagsabi, nakakapagod ang araw na ito. Tara na, maligo tayo at magpahinga ng maaga. Ano sa tingin mo? Sa isang tingin pa lang, alam na ni Diane ang iniisip ni Severin. Binigyan niya ito ng mapang-akit na tingin at nagsabi, Hoy, huwag mong sabihing iniisip mo na naman iyon. Nang mabunyag ang tunay niyang intensyon, napailing si Severin na nahihiya at napakasmad ng ubo. Tingnan mo naman kung gaano kalaki ang kama. Sayang naman kung hindi natin magagamit ng maayos. Lalo na't sobrang romantiko ng kwartong ito. Nahihiya, tiningnan ni Diane si Severin. Tusong lalaki ka, maliligo na ako ngayon. Pag-usapan na lang natin pagkatapos kung makapagpahinga. Nagliwanag ang mga mata ni Severin nang marinig iyon. May masamang ngiti siyang sinabi, sige, maligo na lang tayo ng sabay. Dali-daling pumasok si Diane sa banyo dala ang kanyang nightgown, namumula sa hiya. Nang gabing iyon, magkasamang natulog sina Severin at Diane na puno ng lambing at romansa. Kinabukasan ng umaga, pumunta si Sheila sa kanilang kwarto at kumatok ngunit ayaw pang bumangon ni Diane. Diane, gigising ba kayo? Naghihintay na sina Megan at ang iba pa sa inyo sa labas para mamili. Bukas na ang pagdiriwang ng kaarawan kaya wala na tayong gaanong oras para mamili, sigaw ni Sheila mula sa labas ng pinto. Sige, maghahanda na kami. Mapait na ngumiti si Diane at sa wakas ay bumangon mula sa kama para maghanda. Matapos, bumaba sila upang salubungin ang iba pa. Severin, sa tingin mo ba magdadala pa ng gulo sa atin ang lalaking si Walbert? Sabi niya may kilala raw ang pamilya nila na napakalalakas na tao, tanong ni Felicia habang palabas sila ng hotel, umabot na raw sa level 8 Warrior King ang kanilang mga mandirigma. Posible kayang tinutukoy nila ay isang war god o baka ang gobernador ng probinsya. Mapait na ngumiti si Severin. Hindi ko rin alam, pero tiyak na maraming malalakas na mandirigma sa mundong ito. Hindi ang mga war god ang pinakamalakas. Marami pang malalakas na mandirigma na hindi nakilahok sa nakaraang digmaan. Naiintindihan ko na, tumanggo si Felicia. Iniisip ko ito kagabi at nababahala ako. Agad na pinakalma ni Severin, huwag kang mag-alala. Kahit bumagsak pa ang langit, nariyan ako para protektahan kayong lahat. Wala kayong dapat ipag-alala. Nanay, may restaurant na nagsisilbi ng almusal doon sa unahan. Bakit hindi na lang tayo mag-almusal doon? Itinuro ni Megan ang restaurant sa harapan nila matapos silipin ang mga tindahan. Sige, tumanggo si Felicia. Kaya't lahat sila ay nagtungo sa restaurant para mag-almusal.
Matapos kumain, tinanong ni Severin si Megan tungkol sa plano para sa araw na iyon. Megan, saan tayo susunod na pupunta? May plano ka ba? Wala tayong alam tungkol sa lungsod na ito at umaasa kami sa iyo. Nag-isip sandali si Megan at nagsabi, alam ko may isang sikat na pamilihan ng mga anti-gang gamit. Pwede tayong pumunta at silipin iyon. Sabi ni Diane, Severin, bukas na ang kaarawan ng gobernador ng probinsya. Anong regalo ang dapat nating bilhin? O maaari ba tayong magbigay ng pera bilang regalo? Kung oo, magkano kaya ang dapat nating ibigay? Pagkarinig niyon, kumunat ang noo ni Severin. Sa totoo lang, ito ang unang beses niya sa ganitong sitwasyon. Nag-isip siya sandali bago nagsabi, hindi yata akma na magbigay ng pera bilang regalo. Mas mainam na magbigay ng mas mahalagang bagay. Kung pera ang ibigay natin sa gobernador ng probinsya, baka isipin ng iba na nagyayabang tayo ng kayamanan. Pagkarinig noon, tumanggo si Diane bilang pagsang-ayon. Tama ka, kaya't bumili na lang tayo ng regalo pero dapat bigyan din natin siya ng perang regalo. Nag-isip si Severin at nagsabi, sa tingin ko, $900,000,000 ay sapat na. Mamaya pupunta tayo sa bangko para maghanda ng bank card na may ganoong halaga. Kailangan nating magbigay ng magandang impresyon sa gobernador ng probinsya sa unang pagkikita. Pero wala pa akong ideya kung anong uri ng regalo ang ibibigay sa kanya. Paano naman ang mga pulse heiress o iba pang alahas? Mungkahi ni Felicia. Sabi ni Megan, ginto. Mukha itong mahal at maganda. Pagkatapos mag-isip, tumanggo si Severin. Pero masyado ng karaniwan ng mga iyon at tiyak na hindi makakatawag ng pansin. Pagkasunod noon, ngumiti siya. Aha, alam ko na, hindi na natin kailangang magbigay ng pera. Masyado ng ordinaryo iyon. Sa tingin ko, ang pinakamainam ay alchemical medicine. Kahit anong uri ng second grade na alchemical pills ay sapat na. Ang mga iyon ay napakahalagang bagay na hindi matutumbasan ng halaga. Matutuwa ang gobernador ng probinsya kung makakatanggap siya ng 2 o 3 alchemical pills. Bukod pa roon, hindi madaling makakuha ng mga iyon. Tama ka dyan. Bakit hindi natin naisip iyon agad? Ang alchemical medicine ang pinakamainam na regalo. Matutuwa talaga ang gobernador ng probinsya kung makatanggap siya ng mga iyon. Magagamit pa niya iyon para matulungan ang pamilya niyang mas mapaunlad ang kanilang kapangyarihan. Siguradong iyon ang pinakamainam na regalo na matatanggap niya, masayang sabi ni Lily habang kumikislap ang mga mata. Tumanggo si Severin. Ayan na ang desisyon. Haha, magbibigay tayo ng alchemical medicine sa gobernador ng probinsya bilang regalo sa kanyang kaarawan. Gayunpaman, may 4 na dumaraan na nakarinig ng kanilang pag-uusap. Isa sa kanila na nakasuot ng puting damit ang ngumisi at tumingin sa kanyang kasama. Pagkatapos noon, lumapit sila kay Severin. Hoy, pare, pasensya na, pero narinig naming may second grade alchemical pill ka. Natatawang sabi ng lalaki habang tinaasan ang kilay. Sigurado akong alam mo na kung anong dapat mong gawin. Umismid si Severin. Oo, at higit pa sa isa ang meron ako. Haha, tapat kang tao. Ngayon, ibigay mo na sa amin ang storage ring mo at palalayain ka namin ng madali, masamang sabi ng isang matandang lalaki mula sa grupo. Hindi ko iniisip na magandang ideya iyon. Marami akong mahahalagang kayamanan sa store eagle ring maliban sa mga alchemical pills. Bukod pa roon, bakit ko naman ibibigay iyon sa inyo? Kumunat ang noo ni Severin at nagkunwaring nahihirapan. Mahahalagang kayamanan. Kumislap ang mga mata ng 4 na lalaki at biglang na-excite. Ang lahat ng 4 ay may mataas na antas ng kapangyarihan at ang pinakamalakas sa kanila ay isang level 5 warrior king. Kaya't nahihirapan na silang magpatuloy sa mas mataas na antas. Isang masamang ideya ang pumasok sa isip nila nang marinig na may second grade alchemical pills si Severin. Totoo nga, isa kang tapat na tao. Hehe, ibigay mo na sa amin ngayon ang storage ring mo. Kung isusuko mo na ito ngayon, maibabalik pa namin sa iyo ang isang walang laman na storage ring o baka iwanan ka ng ilang hindi ganoong kaalagang bagay. Pero kung hindi, papatayin ka namin at kukunin iyon sa pamamagitan ng dahas. Sa huli, ang mga mahahalagang kayamanan at alchemical pills ay magiging amin, pagbabanta ng matandang lalaki habang nilulunok ang laway. Haha,
Sobra naman kayong nababaliw para tangkaing nakawan ang bayaw ko, nakahalukip-kap si Megan at sinabi ng may paghamak. Kabanata 935. Haha, bakit hindi namin siya pwedeng nakawan? Malakas na tumawa ang matandang lalaki. Siguro iniisip mong napakalakas ng bayaw mo kaya nasabi mo yan. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang baba at tiningnan si Megan. Naisip ko lang baka kabilang ka rin sa bayaw mo. Kung ganoon, kukunin ka rin namin. Haha. Buwisit ka, matandang manyak. Galit na sigaw ni Megan matapos marinig iyon. Minura niya ito at matalim na tinitigan habang mahigpit na nakakuyom ang kamao. Kung marunong lang siyang mag-cultivate, malamang ay hinamon na niya ang matanda sa laban. Gayunpaman, hindi nagalit ang matanda sa naging reaksyon ni Megan. Sa halip, lalo pa itong naging arroganty. Ang lakas ng loob mong murahin ako. Sige, isasama ka na namin mamaya. Sabi ka kung makita kung ganyan ka pa rin kasigasig mamaya. Natawang masama rin ang lalaking nakasuot ng puting damit. Tama, isama na rin natin siya. Gusto ko ng babaeng may matapang na ugali. Sabi naman ng isa pa, hoy, isa lang na babae ang kukunin para sa ating apat. Lahat sila magaganda. Kung kukuha na rin lang tayo, mas mabuti ng tigisa tayo. Mag-e-enjoy tayo sa villa ko. Haha, tama ka dyan. Masamang tawa ng matandang lalaki. Paano kayo nagkakaganyang magsalita? Matindi at puno ng galit ang tingin ni Severin sa kanila. Tinitigan niya ang apat na mangmang na lalaki habang unti-unting lumalakas ang kanyang pagnanais na patayin sila. Pare, swerte ka na may napakaraming asawa. Ngayon ibigay mo na ang storage ring at dalawa lang sa mga asawa mo ang pipiliin namin, alok ng lalaking nakaputing damit. Ngunit hindi na nag-aksaya ng oras si Severin para makipag-usap pa. Sa isang kisap mata ay lumitaw siya sa harapan ng lalaki. Bago pa man ito makakilos, sinuntok ni Severin ang kanyang dibdib. Tumilapon ang lalaki at pagkalapag sa lupa ay patay na. Ano? Ang bilis! Nawala ang ngiti sa mukha ng matanda at unti-unting pumangit ang kanyang itsura. Oo, walang babala ang ginawa ni Severin bago umatake at hindi sila handa. Ngunit batay sa bilis ni Severin, nakumpirma niyang mas mataas ang antas ng kapangyarihan nito kaysa sa kanila. Sabay-sabay tayong umatake, mas malakas siya kaysa sa atin. Hindi na nang ahas na maliitin pa ng dalawang lalaki si Severin at hindi na sila mukhang kampante kagaya kanina. Haha, ngayon ako naman ang magtataka kung may kayamanan din ba sa mga storage rings ninyo. Kahit papaano, may makukuha akong kapalit matapos kayong patayin lahat. Tutal, alam kong mataas ang antas ng kapangyarihan ninyo. Haha. Pagkatapos ng pagtawa, muling umatake si Severin. Bam, bam, bam. Agad niyang pinatay ang natitirang tatlong lalaki. Severin, ang galing-galing mo. Sobrang na-excite si Megan at napatalon-talon matapos makita kung paano pinatay ni Severin ang mga iyon ng walang kahirap-hirap. Ang sarap ng pakiramdam. Kailan kaya ako magiging kasing lakas mo? Si Lily at ang iba pang mga bodyguard ay tumingin kay Severin na may paghanga habang kinuha naman ni Severin ang mga storage ring ng apat na lalaki. Tara na, ngumiti si Severin matapos niyang makuha ang lahat ng storage ring. Habang naglalakad sila, sinamantala ni Severin ang pagkakataon para inspeksyonin ang mga storage ring. Nang silipin niya ang laman, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Hindi masama. Marami ring second-grade spiritual herbs sa mga storage ring na ito. Siguro higit sa 30. Haha, karamihan dito ay kailangan ko para sa aking recipe. Talaga, ayos yan. Sinubukan ka pa nilang nakawan tapos sila pa ang nanakawan mo. Haha, tawang malakas ni Megan. Karma sa masama at karapat dapat sila dito. Nako, may token sa bawat storage ring nila. Mabilis na may natuklasan si Severin. Inilabas niya ang isang token mula sa isa sa mga storage ring. Nang mabasa niya ang nakasulat doon, biglang pumangit ang kanyang mukha. Ano ang nakasulat? Nakita ni Diane ang ekspresyon ni Severin kaya kinuha niya ang token para tingnan. Stormy Moon Sect, Hansen. Tumango si Severin. Malamang miyembro siya ng isang sekta na tinatawag na Stormy Moon Sect at Hansen ang pangalan niya. Pagkatapos, kumuha siya ng isa pang token mula sa isa pang storage ring. Pareho ang mga token at sa pangalawang token na kinuha ni Severin, ang nakasulat na pangalan ay Helder.
Habang tinitingnan niya ang mga ito, napangiti si Severin ng may panghihinayang. Helder ang pangalan ng taong ito. Sa tingin ko lahat sila ay miyembro ng Stormy Moon Sect. Napasubo tayo. Sigurado ka ba? Malakas ba talaga ang Stormy Moon Sect? Nagulat si Megan. Sa lahat ng oras na ito, iniisip niya na si Severin ay walang tatalo. Kung iniisip ni Severin na may problema sila dahil sa pagpatay sa mga miyembro ng Stormy Moon Sect, ibig sabihin malakas talaga ang Stormy Moon Sect. Mapait na ngumiti si Severin, hindi ko rin alam ang tungkol sa Stormy Moon Sect. Pero alam ko na ang ilang sekta ay nagbibigay ng ganitong token sa kanilang mga disipulo. Karaniwan, isinusuot nila ito sa kanilang baywang. At normal na hindi rin sila bumababa sa mundo ng mga ordinaryong tao. Nakakapagtaka na nakasalubong pa natin sila ngayon. Severin, talagang malakas ba ang Stormy Moon Sect? Nakakunot noong tanong ni Diane na may pag-aalala. Sumagot si Severin, hindi ko alam. Maraming sekta at ang iba ay maliliit lang habang ang iba ay malalaki. Kung maliit lang na sekta ito, wala tayong dapat ikatakot. Pero kung malas tayo at malaking sekta ang Stormy Moon Sect, siguradong problema iyon. Kahit maliit na sekta ay may libo-libong disipulo at malalakas pa ang kanilang antas ng kapangyarihan. Ano? Imposible. Ano ang gagawin natin? Takot na takot sina Megan, Diane, at ang iba pa. Natatakot silang malaman ng sekta na si Severin ang pumatay sa kanilang mga disipulo at habulin sila. Wala na tayong magagawa. Mabuti na lang at umalis tayo agad sa lugar na iyon. Sana wala nang mangyari. Bukod pa doon, hindi ko rin hahayaan na apihin nila ako. Mapait na ngumiti si Severin at sinimulang palakasin ang loob ng lahat. Huwag kayong mag-alala. Malakas din ang Uncle Master ko. Kung maliit lang na sekta ang Stormy Moon Sect, wala akong dapat pangamba. Kahit narinig na nila ang sinabi ni Severin, nag-aalala pa rin sina Diane at ang iba na baka mahanap sila ng mga miyembro ng Stormy Moon Sect. Ang apat na lalaking napatay ni Severin ay may mataas na antas ng kapangyarihan at natatakot silang baka mas malalakas pa ang susunod na humabol sa kanila. Nang hapon, pumunta sina Severin at ang iba pa sa antique flea market na binanggit ni Megan. Pagsapit ng gabi, nakarating sila sa isang plaza sa gitna ng lungsod. Master, narinig ko na maraming tao na may kapangyarihan ang pumupunta rito para magbenta ng mga bagay. Pero kadalasan, hindi sila tumatanggap ng pera, kundi nagpapalit lang gamit ang ibang bagay, paliwanag ni Wendy habang naglalakad sila sa plaza. Tumango si Severin. Maraming tao ang sumisigaw para makaakit ng mamimili. Marami ring nakaupo lang sa sahig at ipinapakita ang kanilang paninda. Ano? Nagbebenta sila ng second-grade high-rank spiritual herbs. At may nakita pa akong third-grade. Hindi ba sila natatakot na manakawan? Nagtanong si Severin na may pagtataka. Narinig ko na ang pamilihang ito ay pinamumunuan ng gobernador ng probinsya. Kung may magnakaw o pumatay dito, makikialam mismo ang gobernador. Kaya ligtas ang merkadong ito, paliwanag ni Wendy habang nakatawa at itinuro ang isang direksyon. Tignan mo roon. Pagkatapos ng palitan, maaari kang humiling ng escort. Ang mga taong iyon ay nagtatrabaho para sa gobernador ng probinsya. Kaya walang magtatangkang mang-hold up sa iyo pauwi. Pero kailangan mong magbayad ng ilang spiritual stones para sa kanilang serbisyo. Tumango si Severin. Mukhang mahusay din itong gobernador ng probinsya sa kanyang trabaho. Hindi lang niya pinuprotektahan ang mga bumibili at nagbebenta, kumikita pa siya ng pera. Hindi masama. Sang-ayon ako. Naisip ko tuloy kung ano kaya ang itsura niya, nakangiting sabi ni Diane. Ha! Isang second-grade high-rank mysterious soul herb. Napakahalaga nito. Ito ang pangunahing sangkap para gumawa ng second-grade high-rank alchemical peel. Di nagtagal, napansin ni Severin ang isang halamang gamot. Lumapit siya at kinuha ito. Hoy, binata, ito ay second-grade high-rank spiritual herb. Gusto mo ba? Maaari mo itong ipalit sa 5 second-grade medium-rank herbs, sabi ng matandang nagtitinda nang makita si Severin na hawak-hawak at sinusuri ang halamang gamot. Hindi mataas ang kapangyarihan ng matanda. Masangkop sa kanya ang second-grade medium-rank spiritual herb. Kaya mas gusto niyang ipagpalit ang second-grade high-rank spiritual herb sa mababang ranggo.
Mukhang patas ang alok kaya tumanggo si Severin na may kasiyahan. Sige, ipagpapalit ko ito sa iyo. Ibinuka niya ang palad at inilabas ang mga halamang gamot at handa nang ibigay. Sandali. Bigla, isang matandang may uban ang nakakita sa mysterious soul herb na hawak ni Severin. Nagniningning ang kanyang mga mata habang sabik na nagsalita. Isang second-grade high-rank mysterious soul herb. Napakabihira nito at napakaangkop para gawing alchemical medicine. Pagkatapos, sinabi pa niya, gusto ko ito. Sabihin mo ang presyo mo. Napangiti ng nahihiya ang unang matandang nagtitinda. Pasensya na pero naipagpalit ko na ito sa lalaking ito. May isa pa akong second-grade high-rank spiritual herb. Bakit hindi na lang ito ang kunin mo? Tiningnan ng matandang may uban ang halamang gamot at hindi natuwa. Hindi ito pangunahing sangkap para gumawa ng alchemical pills. Wala akong pakinabang dito. Ayoko nito. Ang gusto ko ay iyon. Walang pag-aatubili, iniabot agad ni Severin ang 5 second-grade medium-rank spiritual herbs sa nagtitinda at sinabi, Ginoo, naibigay ko na sa iyo ang mga halamang gamot na ito kaya pagmamay-ari ko na ngayon ang halamang gamot na ito. Oo, tugon ng matandang nagtitinda na tapat. Tumanggo siya bilang pagsang-ayon at bumalik sa kanyang pwesto. Ibinuka ni Severin ang kanyang kamay at inilagay ang mysterious soul herb sa kanyang storage ring. Naniniwala siyang makakagawa na siya ng second-grade high-rank alchemical medicine sa nalalapit na panahon. Marami siyang second-grade medium-rank spiritual herb sa kanyang storage ring ngunit kakaunti lamang ang mga high-rank. Ang second-grade high-rank alchemical pill ay napakabisa para sa mga warrior king na nasa level 7 pataas. Kapag nahanap ni Severin ang 12 hall sa hinaharap, kakailanganin niyang gumawa ng mas maraming second-grade high-rank alchemical medicine. Kaya kinakailangan na mang-alap siya ng mas maraming sangkap para dito. Mas marami, mas mabuti. Dahil sa sitwasyon, nakaramdam ng insulto ang matandang may uban at naging mapanlait ang kanyang ekspresyon. Tiningnan niya si Severin at sinabi, Hoy, dahil ipinagpalit mo ito sa 5 second-grade medium-rank spiritual herbs, bibigyan kita ng 6 na second-grade medium-rank spiritual herbs kapalit ng mysterious soul herb. Ano sa tingin mo? Kumunat ang noo ni Severin at agad nang umiti. Pasensya na, pero ipinagpalit ko ito dahil sa isang dahilan, kaya hindi ko ito maibibigay sa iyo. Namilipit ang bibig ng matanda. Sa mapanuyang mukha, sinabi niya, 7 second-grade medium-rank spiritual herbs. Mas mahalaga iyon kaysa sa mysterious soul herb. Sa teorya, maganda ang alok na iyon. Ngunit kailangan talaga ni Severin ang halamang gamot dahil ito ang pangunahing sangkap para sa second-grade high-rank alchemical pill. Kaya kailangan niya itong itabi para sa hinaharap at wala siyang balak na ipagpalit ito sa matanda. Natigilan ang unang nagtitinda. Nang hinayang siya na ipinagpalit niya ito kay Severin, ngayong alam niyang maaari pa sanang makuha ni Severin ng dagdag na 2 halamang gamot. Ngunit hindi nila inasahan na tatanggihan ni Severin ang alok. Umiling si Severin, pasensya na pero ayaw ko. Kumibot ang bibig ng matanda. Bata, alam mo ba kung sino ang tinatanggihan mo? Mr. Raikkonen, ano ito? May alitan ka ba sa isang tao? Biglang dumating ang isang mayamang binata na si Dravenjol kasama ang kanyang mga bodyguard. Ang pangalan pala ng matandang may uban ay Raikkonen Yarmer, at kilala niya si Draven. Ikinwento ni Raikkonen ang buong pangyayari. Pagkatapos malaman ang kwento, sinabi ni Draven, Hoy, ikaw. Si Mr. Raikkonen ay nagtatrabaho para sa pamilya ko sa Skystream City Mansion. Sigurado akong alam mo na kung ano ang dapat mong gawin ngayon. Kumibot ang bibig ni Severin. Kung maayos lang ang pagkakasabi ni Draven, baka maisip pa niyang ibigay ang halamang gamot kay Raikkonen. Ngunit nainis siya sa tono at asal ni Draven. Skystream City Mansion, anak ka ba ng mayor? Kumunot noong tanong ni Severin sa mayamang binata. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Sa pananaw ni Draven, nagulat si Severin. Dahil dito, nakaramdam siya ng kasiyahan at mas naging arroganty. Tinukso niya, imbes na ipagpalit mo ang halamang gamot kay Mr. Raikkonen, dapat ibinigay mo na lang ito sa kanya. Iyan ang tamang gawin.
At least sa paggawa mo niyan, malamang may utang na loob pa kami sa iyo. Ano, siya ba si Mr. Raikkonen, ang second-grade medium-rank alchemist? Siya ang pinakamahusay na alchemist sa lungsod. Grabe, napakaswerte ko at nakita ko siya ngayon. Samantala, napansin ng maraming tao ang kaguluhan at nagsimulang magtipon-tipon. May isang binata ang nakilala si Raikkonen at tumingin sa kanya ng may paghanga. Noong oras na iyon, inilagay ni Raikkonen ang kanyang mga kamay sa likuran at itinaas ang ulo ng may kayabangan matapos siyang makilala ng binata. Pagkatapos ng lahat, ang pagiging isang second-grade medium-rank alchemist ay tunay na bagay na dapat ipagmalaki. Maraming mahuhusay na alchemist sa Skystream City, pero karamihan sa kanila ay first-grade at second-grade low-rank alchemist lamang na nagtatrabaho para sa mga first-tier na mayayamang pamilya. Si Raikkonen lang ang second-grade medium-rank alchemist at ipinagmamalaki niya iyon. Gayunpaman, wala siyang balak tumigil doon. Plano niyang mag-imbak pa ng mas maraming second-grade high-rank spiritual herbs para makausad sa susunod na antas. Kaya nang makita niya ang mysterious soul herb, labis siyang natuwa at gustong ipagpalit ito kay Severin. Plano niyang maging second-grade high-rank alchemist sa lalong madaling panahon para hindi na siya mapantayan ng ibang alchemist, lalo na kung may mga second-grade low-rank alchemist na angat din sa antas niya balang araw. Kinasusuklaman niya ang pakiramdam na may kahati sa titulo bilang pinakamahusay na alchemist. Dahil dito, lalo pang lumakas ang kagustuhan niyang umangat. Pinapangarap pa niyang maging pinakamahusay na alchemist sa buong Skystream Province balang araw. Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Ibigay mo kay Mr. Raikkonen ang respeto na nararapat sa kanya at ibigay mo sa kanya ang halamang gamot. At least, hindi mo masasayang ang halamang gamot na iyan. Sabi ng isang binata na lumapit at nagbigay ng payo kay Severin. Nagalit si Severin. Kung kinausap niyo lang ako ng maayos at may respeto, baka ginawa ko iyon. Pero hindi ko gusto ang asal ninyo kaya pasensya na. Hindi ko ibibigay ang halamang gamot. Anong lakas ng loob mo? Galit na sabi ng binata. Isa akong first-grade high-rank alchemist. Alam mo ba na mas magagamit ng tama at pinakamainam ang halamang gamot na iyan kung nasa kamay namin? Huwag mong sabihing hindi mo naiintindihan iyon. Sa oras na iyon, napansin ni Severin na tumayo ang binata para lamang makisipsip at makibida kay Raikkonen. Kung hindi, wala naman siyang rason para kampihan si Raikkonen. Bahagyang ngumiti si Severin. Tama ka. Mas makakabuti kung nasa kamay ng isang alchemist ang mysterious soul herb dahil ito ay pangunahing sangkap sa maraming recipe. Mabuti at magkasundo tayo. Ngayon, ibigay mo na kay Mr. Raikkonen. Ngumisi ang binata. Akala niya ay papayag si Severin na ibigay iyon dahil sumang-ayon si Severin sa sinabi niya. Sa ganitong paraan, matutuwa sa kanya si Raikkonen at baka magkaroon pa siya ng pagkakataong makipag-usap dito. Pero hindi nangyari ang inaasahan nila. Bago pa man makapagsalita si Severin, hindi na nakatiis si Megan. Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya. Bakit kailangang ibigay ni Severin iyon? Isa rin siyang alchemist. Sa kanya iyon. Sa tingin niyo ba, ibibigay niya pa ito sa matandang iyon matapos ang ugali ninyo? Kabanata 940. Peste ka, babae. Anong klaseng asal ba ang inaasahan mong makukuha mula sa amin? Inis na sabi ni Draven. Bilang miyembro ng pamilya Jal sa Skystream Mansion, nasanay na siya na makuha ang lahat ng kanyang gusto. Walang ibang tao sa lungsod, kahit ang mga first-tier na mayayamang pamilya, ang nangangahas na suwayin o saktan ang kalooban niya. Maliban na lang sa mga taong may kaugnayan sa gobernador ng probinsya. Lahat ay yumuyuko sa kanya at walang nagtatangkang sumagot. Inakala pa nga niyang mabait na siya kay Severin. Hindi niya inaasahan na sasagot si Megan at sasabihing masama ang ugali niya. Isa sa mga bodyguard ni Draven ang hindi na nakapagpigil at tinignan si Megan ng masama. Loko ka, gusto mo bang mamatay? Alam mo ba na siya ang anak ng mayor ng Skystream City? Sa tingin ko, ayaw niyo na yatang mabuhay pa sa pagsagot sa kanya ng ganyan. Ikaw, nagnitngit si Megan sa galit pero natakot siya sa mabangis na asal ng bodyguard. Pagkatapos noon, mapait na ngumiti si Severin. Pasensya na, wala akong balak ibigay ang mysterious soul herb kan inuman. O baka gusto niyo bang agawin ito sa puwersa?
Hindi rin naman ikagaganda ng pangalan ng pamilya nyo kung gagawin nyo iyon, hindi ba? Buwisit ka. Ikinuyom ng bodyguard ang kanyang kamao at pinuno ito ng spiritual energy. Tinitigan niya si Severin ng mabangis na parang anytime handa siyang umatake. Tinitigan din ni Draven si Severin. Ang tapang mo rin para tanggihan ang hiling ko. Sa totoo lang, ikaw ang kauna-unahang taong sumuwi sa akin. Umiling lang si Severin at nanatiling kalmado. Sa totoo lang, kung kinausap niyo lang ako ng maayos at may intensyon na makipagkaibigan, baka ibinigay ko pa kay Raika ng halamang gamot. Pero dahil sa paraan ng pakikipag-usap niyo kay Megan at sa ipinakita ninyong asal, siguradong hindi ko ito ibibigay. Mr. Draven, kalimutan na natin ito. Hindi inaasahan, si Raika na tahimik lamang mula kanina ang nagsalita. Isa lang itong halamang gamot. Hindi maganda kung mauwi pa sa laban. Baka masira pa ang reputasyon ko kapag inisip ng mga tao na inaapi ko lang ang isang binata. Hoy, binata, ibigay mo na lang sa kanila ang halamang gamot. Galing sila sa Skystream City Mansion. Hindi sulit na mawala ang buhay mo dahil lang sa isang halamang gamot, payo ng matandang nagtitinda kay Severin. Ang matinding tensyon at kaba ay ikinatakot niya. Ayaw niyang makita si Severin na mamatay dahil lamang ipinagpalit niya ang halamang gamot dito. Gayunpaman, hindi siya tumigil sa paghanga kay Severin dahil nagkaroon ito ng tapang na tumayo laban sa mga tao mula sa Skystream City Mansion. Bahagyang ngumiti si Severin. Salamat sa payo mo, pero hindi ko kayang tignan na inaapi ang pamilya o mga kaibigan ko. Hindi ko lang kayang tiisin na may mga taong nananakot at umaapi dahil lang sa tingin nila ay mas makapangyarihan sila kaysa sa iba.